Sa simula ng kwento, ang ating pangunahing tauhan ay nagising sa isang maliit na bahay at inaalagaan ng isang malapit na babae. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Ororo at ipinaliwanag na siya ang nagligtas sa kanya at nagbalik sa kanya upang alagaan siya. Gayunpaman, hindi niya maalala kung sino siya or kung bakit may maskara sa kanyang mukha. Kinaumagahan, pagkagising niya, napagtanto niya na sa katunayan, kahit anong gawin niya, hindi maalis ang maskara. Dumating ang lola ni Ororo para tingnan siya at tinanong kung mabuti na ba ang pakiramdam niya. Hindi rin niya alam kung sino siya at tungkol sa dahilan kung bakit hindi maalis ang maskara, sinabi niya na dapat mayroong ilang paliwanag para dito. Pinayuhan niya ito na huwag masyadong mag-isip sa ngayon at mag-focus sa pagpapahinga at pagpapagaling. Nang maglaon, dinalhan siya ni Ororo ng lugaw upang matulungan siyang mabawi ang kanyang lakas. Nagpapasalamat ang lalaki sa kanyang pamilya sa kanilang kabaitan. Napansin niyang may palihim na nakatingin sa kanya mula sa likuran. Dinalhan siya ng lola ni Ororo ng ilang damit na pagmamayari ng kanyang anak para isuot niya. Kapag gusto niyang lumabas para mamasyal, sinabihan ng lola si Ororo na sumama sa kanya, baka sakaling mahimatay ulit siya sa labas para may makapaghatid sa kanya pabalik. Muling nagpakita ang mga nakatingin na mata, at ipinakilala ni Ororo ang tao sa kanya. Ito ay ang kanyang nakababatang kapatid na babae, Aruro. Medyo kakaiba ang tingin ni Aruro sa lalaki dahil suot niya ang damit ng kanilang ama. Pumanaw na ang kanilang ama, at nasawi din ang kanilang ina pagkatapos manganak kay Aruro. Medyo awkward ang pakiramdam ng lalaki sa pagsusuot ng napaka-importanteng bagay, ngunit hindi ito pinansin ni Aruro. Habang naglalakad sila ay hindi pa rin komportable ang lalaki na ay nalalayan siya ni Aruro ng ganoon. Pero ang sabi niya ay napakalakas ng mga country girls na tulad niya, kaya hindi niya kailangang mag-alala. Pagkatapos ay napansin niya ang isang buntot at hinawakan ito dahil sa pag-usisa. Ngunit agad niya itong itinulak pababa, na nagpapatunay na tama siya sa pagiging malakas. Pagkatapos noon, isang lalaking nagngangalang Teoro ang lumapit upang tulungan siyang makatayo. Kinilala siya ni Teoro bilang kakaibang lalaki na dinala sa bahay ng punong nayon. Ang lugar na ito ay naging kanlungan ng ilang tao dahil ito ay mapayapa. Medyo maliit din ito, at lahat ay masayang namumuhay ng magkasama. Sa kasalukuyan, ang ilang mga bahay ay nangangailangan ng pagkumpuni pagkatapos ng isang kamakailang lindol. Ang lalaki ay tila may naalala saglit ngunit pagkatapos ay iniwas ito. Maya-maya, dumating ang asawa ni Teoro na si Sheena at hinahanap ang kanyang asawa, sa pag-aakalang tinatamad lang ito at lumalaktaw sa trabaho. Kaya, hinawakan niya ang tenga niya at kinaladkad siya pabalik. Napansin din niya na mukhang nakahanap si Ororo ng taong gusto niya, ngunit iginiit ni Ororo na hindi pagkakaunawaan ito ni Sheena dahil tinutulungan lang niya ang isang may sakit na lalaki. Nagpatuloy ang dalawa sa paglalakad sa paligid ng nayon. Nakita ng lalaki ang mapayapang tanawin ng lugar at nakitang maganda ito, gayon din si Ororo mismo. Habang nagpapahinga sila sa ilalim ng puno, humingi ng paumanhin si Ororo sa sobrang pagkaladkad sa kanya. Pero dahil siya ang gustong lumabas para mamasyal, hindi niya kailangang makonsensya. Gusto ni Ororo na magpahinga siya ng kaunti bago sila bumalik. Ngunit pagkatapos ay nakarinig siya ng mga ingay na nagmumula sa nayon, kaya sinabi niya sa kanya na manatili doon at magpahinga habang sinusuri niya ito. Pagbalik niya sa nayon, nakita niya ang kanyang dating kaibigan na si Noanji, na ngayon ay nagtatrabaho sa gobyerno at dumating upang mangolekta ng buwis. Lumaki si Noanji sa iisang nayon, ngunit ngayong may kapangyarihan na siya, walang awa niyang sinasamantala ito, humihingi ng buwis at sinasabing hanggat nagbabayad ang nayon, paprotektahan sila ng mga awtoridad mula sa digmaan. Matagal na ring may gusto si Noanji kay Ororo at gusto niya itong isama, ngunit tumanggi ito, hindi raw niya kailangan ng kayamanan or karangyan. Dumating ang pangunahing karakter at sinabihan si Noanji na huminto, ngunit mayabang na idineklara ni Noanji na kamag-anak siya ng lokal na Panginoon at walang karapatang makialam ang isang talunan na tulad niya. Pumasok si Ororo upang pigilan silang dalawa at hiniling kay Noanji na pabayaan ito. Ngunit nang malaman niyang si Ororo at ang lalaki ay magkasama, nagalit siya, na inakusahan ang lalaki bilang isang ikatlong partido na nakikialam sa pagitan nila ni Ororo. Nang ipaliwanag ni Aruro ang sitwasyon, medyo huminahon si Noanji,
ngunit pagkatapos ay pinukaw siya ng lalaki, na naging sanhi ng pagsabog ng galit ni Noanji at nagsimulang makipag-away. Gayunpaman, ang lalaki ay hindi isang taong madaling mabuli. Galit na galit, umalis si Noanji. Pagkaraan ng hapong iyon, nang umuwi sila, sinabi ni Ororo sa lalaki na hindi palaging ganito si Noanji, ngunit sinabi ng lalaki na kapag bata pa ang mga tao, hindi pa sila natututo ng kasakiman. Para naman kay Noanji, sa kanyang pagbabalik, inilabas niya ang kanyang galit sa isang sagradong estatwa sa malapit. Ang mga ibon sa paligid ay biglang lumipad, at ang kanyang sakay ay natakot sa kakaibang nakakatakot na tunog at tumakbo palayo. Sa sandaling ito, naririnig din ng lola ni Ororo ang tunog na nagmumula sa kagubatan at tinawag niya ang buong nayon upang magtipon. Hinala niya na may lumapastangan sa kagubatan at nagpatambo sa rebulto. Ang mga taga-nayon ay tumingin sa pangunahing tauhan, ngunit si Ororo ay nagpapatotoo para sa kanya dahil siya ay kasama niya buong araw. Kapag nagising si Aruro, kailangang ibalik ni Ororo ang kanyang kapatid sa kanilang silid upang magpatuloy sa pagtalakay ang iba. Naiintindihan ng pangunahing tauhan kung bakit siya pinaghihinalaan. Pagkatapos ay tinanong niya ang matanda sa nayon tungkol sa espiritu ng kagubatan, at ipinaliwanag niya na ito ay isang banal na hayop na nagpoprotekta sa kagubatan mula sa banal na parusa. Obligado silang gumawa ng isang bagay upang mapawi ang galit ng hayop, kung hindi, hindi na sila makakapasok sa kagubatan. May nagmumungkahi na hulihin nila ang halimaw, ngunit sinabi ng matanda na ito ay napakalakas at matalino, at ang pagharap dito ay magdudulot lamang ng mga casualty. Ang isang taga-nayon ay bumalik upang iulat na ang rebulto ay talagang nabagsak. Hindi na nila ito may tatayo ngayon dahil malakas ang ulan. Ang pangunahing tauhan ay may pakiramdam na ang mga Diyos ay hindi magagalit sa isang bagay na walang halaga, kahit na hindi niya alam kung bakit siya nakakaramdam ng ganito. Ang matanda, gayunpaman, ay nagtuturo sa lahat na manatili sa loob sa gabi at iwasang lumabas. Pagbalik niya sa kanyang silid, pinalitan ni Ororo ang mga bendahe sa kanya. Bigla siyang nakararanas ng pananakit ng ulo at nakakita ng kakaibang mga fragment ng mga alaala. Ngunit sinabihan siya ni Ororo na manatiling kalmado dahil maya-maya ay babalik ang kanyang mga alaala. Kinaumagahan, sinamahan ng pangunahing tauhan ang lola ni Ororo, si Oruro, at isang grupo ng mga lalaki mula sa nayon upang tingnan ang kalagayan ng rebulto. Sa katunayan, ang rebulto ay ganap na nawasak, at ang kanilang tanging pagpipilian ay ang magtayo ng bago. Ang ilan ay nagsimulang makaramdam ng takot at gustong umalis dahil hindi nagtagal, isang kalapit na nayon ang inatake ng isang mabangis na nilalang. Sinabi ng matanda na ang banal na hayop ay kumikilos lamang sa gabi, kaya dapat silang ligtas na muling itayo sa araw ngunit dapat ding iwasan ang paggawa ng labis na ingay upang hindi ito magising. Pagkatapos ay muling itinayo nila ang isang bagong rebulto at umaasa na mapatahimik nito ang galit ng beast kahit kaunti. Habang naghahanda silang umalis, napansin ng pangunahing tauhan ang ilang tufts ng balahibo sa malapit. Pagbalik nila sa nayon, malapit na ang takip silim. Pinayuhan ng matanda ang mga lalaki na umuwi ng maaga sa kanilang mga asawa at mga anak. Hiniling din ni Teoro sa pangunahing tauhan na alagaan ang pamilya ni Aruro. Napansin nila na si Aruro ay nagtatago din sa malapit at tila hindi gusto ang pangunahing karakter. Sinabihan siya ni Teoro na huwag masyadong pansinin ito. Biglang umalangaw muli ang isang tunog mula sa kagubatan. Kaya, ang lahat ay bumalik sa bahay at isinara ang mga pinto. Ngunit sa gabi, dumarating pa rin para sa kanila ang banal na hayop ng kagubatan. Ang pangunahing tauhan ay nakarinig ng mga hiyawan sa labas at may gustong gawin. Ngunit sinabi sa kanya ng matanda na kung lalabas siya ngayon, magdudulot lamang ito ng mas maraming casualty dahil hindi kayang labanan ng mga tao ang gayong napakalakas na hayop. Noong unang panahon, inihandog ng kapatid na babae ng matanda ang kanyang sarili bilang hain sa halimaw upang ito ay makatulog ng matagal. Ngunit sa sandaling iyon, biglang tumahimik ang labas, na nagudyok sa pangunahing tauhan na puntahan kung ano ang nangyayari. Lumabas siya at nakita ang halimaw na umaatake sa bahay ng isang taga-nayon at nilalamon ng isang tao sa loob. Bigla itong sumugod sa kanya, pinilit siyang kunin ang isang kalapit na kasangkapan sa pagsasaka upang ipagtanggol ang sarili, ngunit ang katawan nito ay napakatigas para mabutas. Pagkatapos ay hinampes siya nito at itinaboy. Si Ororo ay nagmamadaling lumabas upang protektahan siya, ngunit sa sandaling iyon,
huminto ang halimaw, at kapag nagsimulang bumuhos ang ulan, ito ay tumatakbo. Bumalik sa bahay ng matanda, ang buong nayon ay nagdadalamati sa pagkawala ng isang pamilya. Gayunpaman, sinabi sa kanila ng pangunahing tauhan na nakahanap na siya ng paraan para lumaban. Dinampot niya ang ilang balahibo ng hayop malapit sa rebulto at inilagay ito sa tubig, at nang madikit sa tubig, humihina ang balahibo. Sa makatuwid, ang tubig ay dapat nakahinaan ng hayop. Gusto niya itong labanan sa halip na magtiis pa. Ngunit tila natatakot pa rin ang mga taga-nayon. Kaya, ang pangunahing tauhan ay nagpasya na siya ay gaganap bilang decoy upang akitin ang hayop upang matrap nila ito. Naghiwa-hiwalay ang mga taga-nayon, ngunit nag-aalala si Ororo sa kanyang desisyon na maging decoy. Sinabi niya na siya ay isang tagalabas, kaya walang pakialam kung siya ay masawi, ngunit sinabi sa kanya ni Ororo na itinuturing niya itong pamilya at ayaw siyang mapahamak. Nang marinig ito, nangako ang pangunahing tauhan na babalik siya dahil kinukonsidera na rin niya ngayon ang kanyang pamilya. Kinaumagahan, tinalakay niya ang kanyang plano sa isang buong nayon. Nais niyang sundin ng mga ito ang kanyang plano at tinitiyak na makakahanap siya ng paraan para makatakas. Kahit na alam nila na ang pagpaslang sa Diyos ng kagubatan ay susumpa sa kanila, naniniwala siyang walang gustong magpatuloy na mabuhay sa takot at balang araw ay maging pagkain ng halimaw na iyon. Pagkatapos ay pumasok sila sa kagubatan at gumawa ng bitag upang maakit ang nilalang. Si Teoro at ang pangunahing tauhan ay nagsama sa pugad ng halimaw, hinayla ito palabas at dinala ito pabalik sa bitag kung saan maraming taga-nayon ang tumatambangan. Sa daan, hinampas ng halimaw ang pangunahing tauhan, ngunit hinaranggan niya ang hampas gamit ang bakal na pamaypay na ibinigay sa kanya ng matanda sa nayon. Pagkatapos ay naabot nila ang bitag at, sa oras na ito ay tumalon ang hayop, pinutol ang mga lubid upang ang bitag ay gumuho, na nilubog ang hayop sa tubig. Habang sinusubukan nitong umakyat, lahat sila ay sabay na sumugod at inatake ito ng paulit-ulit. Sa wakas, ang pangunahing tauhan ang naghatid ng pangwakas na atake, na pinaslang ang nilalang. Ang buong grupo pagkatapos ay ligtas na nakabalik sa nayon, at lahat ay nagalak na hindi na kailangang mabuhay sa takot. Ibinalik ng pangunahing tauhan ang pamaypay sa nakatatanda, ngunit sa halip ay pinili niyang ibalik ito sa kanya. Gayunpaman, sa sandaling iyon, napagtanto ni Ororo na nawawala ang kanyang kapatid. Hinanap ng buong nayon si Aruro at kalaunan ay nakita niya itong pabalik mula sa kagubatan dala ang anak ng tigre na hayop. Nag-aalala ang mga taga-nayon na kapag lumaki na ito ay kasing bangis din ito ng kanyang ina. Ngunit ang pangunahing tauhan ay hindi nagnanais ng higit pang pagpaslang at naniniwala na sa pagsilang, lahat ng mga nilalang ay dalisay. Napagpasyahan nilang ampunan ang anak, at nang gabing iyon, ang buong nayon ay nagsagawa ng isang seremonya upang magpaalam sa inang tigre. Itinuring ngayon ng matanda ang pangunahing tauhan bilang bahagi ng pamilya at binigyan siya ng pangalan, Hakuro. Nakilala ito ni Ororo bilang pangalan ng kanyang ama. Si Aruro ngayon ay naging mas bukas at hindi na iniwasan si Hakuro. Pagkaraan ng ilang oras sa nayon, tinuruan ni Hakuro si Teoro at ang mga taga-nayon kung paano linisin ang lupain ng masamang kapalaran. Bigla silang tinawag na magtipon sa bahay ng mga elder dahil nagsidatangan ang mga tao mula sa ibang nayon. Binuksan ng matanda ang kanyang puso at tinanggap sila. Kahit na ang supply ng pagkain sa nayon ay hindi sapat upang suportahan ang napakaraming tao, naniniwala siyang nalalapit na ang digmaan at kailangan nila ng pagkakaisa upang mabuhay. Noong gabing iyon, sinabi ni Ororo kay Hakuro na kinuha ng ilang lalaki ang kanyang lola. Agad niyang hinanap si Aruro, hiniling kay Aruro na manatili sa bahay at bantayan si Ororo. Sa pagsunod sa mga track, siya ay tinambangan mula sa likuran ng isang asalent ngunit mabilis na nakatakas at napagtantong siya ay napapalibutan. Nang malapit nang maglaban ang magkabilang panig, nagpakita ang matanda upang pigilan sila. Nagpakilala ang binata bilang si Abiro, at nang ipaliwanag ni Hakuro kung bakit niya sila hinabol, ibinunyag ng matanda na madalas siyang bumisita sa isang babaeng may sakit at ayaw niyang guluhin si Ororo, kaya inilihim niya ito. Pagkatapos ay inanyayahan niya si Hakuro na sumama, at magkasama silang sumunod kay Abiro sa isang kampo. Nanatiling naghihinala si Abiro kay Hakuro, ngunit kinausap siya ng matanda. Pagkatapos ay nakilala nila si Izuha, ang babaeng may sakit na hindi nakakakita ngunit napakatalim ng ibang mga pandama.
Alam niyang bumalik na si Abiro, nakilala ang pagbisita ng matanda, at naramdaman niyang sumusunod si Hakuro sa likod. Matapos suriin si Izuha, nakita ng matanda na mayroon lamang siyang mahinang lagnat at hinayla si Abiro sa labas upang bigyan ng pagkakataon sina Hakuro at Izuha na makapag-usap. Gustong marinig ni Izuha ang kwento ni Hakuro, ngunit sa kasamaang palad, dahil sa kanyang amnesia, hindi niya ito masyadong masabi. Masayang nag-usap ang dalawa hanggang sa pumasok si Abiro para patulugin si Izuha, at umalis na si Hakuro at ang matanda. Pag-uwi nila, umaga na. Ipinaliwanag ng matanda kay Ororo kung bakit siya lumabas ng hateng gabi, at napanatag si Ororo nang malaman na kasama ni Hakuro ang kanyang lola. Noong araw na iyon, ang nayon ay hindi inaasahang nakatanggap ng malaking supply ng pagkain, na nagpapahintulot sa kanila na mabuhay ng mas matagal. Sa isang maulan na gabi, hindi nagtagal, dumating ang mga tauhan ni Abiro, na apurahang hiniling ang presensya ng matanda. Sumama sa kanya si Hakuro, at pagdating, nakita nila si Izuha na nasa kritikal na kondisyon. Matapos suriin siya, napagtanto ng matanda na ang kalagayan ni Izuha ay malubha at agad na tinawag ang mga kagamitan sa Pugiling upang maghalo ng gamot. Gumamit siya ng isang bahagi ng kanyang mahalagang gamot na hinaluan ng mga halamang gamot para ibigay kay Izuha, na nagpapatatag sa kanya pansamantala. Gayunpaman, nagbabala ang matanda na ang kondisyong ito ay mauulit ng maraming beses hanggang sa kasawian ni Izuha, at ang kanyang supply ng pambihirang gamot ay sapat lamang upang matulungan si Izuha ng ilang ulit. Nasa dalamhati si Abiro, hindi maintindihan kung bakit kailangang maging malupit ng langit sa kanyang kapatid. Hindi nagtagal, palihim siyang pumasok sa kampo ng hukbo upang magnakaw ng mga supply ngunit hindi nagtagal ay natuklasan. Kahit na nakatakas siya sa mga sundalo, nakita siya ng isang komandante. Determinado, hinugot ni Abiro ang kanyang espada para lumaban. Ngunit napansin ng commander na tila hindi natalo si Abiro sa labanan noon. Dala pa rin ang isang walang ingat at mapagmataas na saloobin, pinahintulutan ng komandante si Abiro na sumulong, pagkatapos ay sinaktan siya ng isang hampas. Gusto ni Abiro na tapusin siya ng commander, ngunit tumanggi ang lalaki, at sinabing walang halaga sa kanya ang buhay ni Abiro. Pagkatapos ay umalis ang commander, at kinaumagahan, natagpuan ni Ororo at Hakuro si Abiro na walang malay sa kagubatan. Matapos malagyan ng benda ang kanyang mga sugat, sinabi ni Abiro na may utang siya kay Hakuro at nangakong babayaran niya ito balang araw. Ayaw ni Hakuro ng anumang kabayaran. Wish lang niya na bumalik si Abiro kay Izuha. Sinabi ni Abiro na may utang siya kay Hakuro dahil natakot siya na ang kanyang walang ingat na pagkilos ay maaaring magdulot kay Hakuro sa gulo. Tamang-tama, hindi nagtagal, nagmarcha ang mga tropa ng pamahalaan sa nayon kasama si Noanji sa kanila. Inanunsyo niya na noong nakaraang gabi ay may nanloob sa imbakan ng gobyerno, at pinaghihinalaan nila na ang baryo ay kinukulong ang magnanakaw. Ang matanda sa nayon ay humakbang pasulong, na inaakusahan sila na lumayo. May utang din ang opisyal ng gobyerno sa matanda para sa minsang pagpapagaling sa kanyang karamdaman, ngunit sinabi niya na ang kabaitan nito ay hindi makahihigit sa mga krimen ng nanghihimasok. Pagkatapos ay binato ni Ororo si Noanji, at kinagat ng Tiger Cub ang binti ng sakayan ng lalaki, na naging sanhi ng pagkataranta nito at itinapon ang opisyal. Sinubukan ng mga sundalo na salakayin si Ororo, ngunit ang matanda ay pumasok upang pigilan sila at natamon ng espada. Dahil sa galit ng mga taga-nayon, pinilit nilang umatras ang opisyal at ang kanyang mga kawal. Pagkatapos ay nagtipon ang mga taga-nayon sa bahay ng matanda, na nananalangin para sa kanyang paggaling. Hinimok ni Teoro at ng kanyang asawa ang lahat na umuwi at magpahinga. Ngunit alam ng matanda na malapit na ang kanyang oras. Ibinigay niya ang kanyang huling mga salita sa kanyang dalawang apo, na hinihiling sa kanila na mamuhay ng magkakasuwato at mahalin ang isa't isa, dahil mayroon lamang silang isa't isa, isang kapatid na babae at isang kapatid na lalaki. Pagkatapos ay tinawag niya si Hakuro, ipinagkatiwala sa kanya ang pangangalaga ng kanyang mga apo. Sinabi niya na nabuhay siya ng matagal at handa na siya para sa kanyang susunod na paglalakbay, na walang pinagsisisihan or natitira pang attachment sa buhay na ito. Pagkatapos noon, mapayapang nasawi siya. Pagkatapos ay pumunta si Hakuro upang ipaalam kay Abiro ang pagkasawi ng matanda. Dahil sa galit at kalungkutan, sinisi ni Abiro ang kanyang sarili sa pagkasawi nito ngunit tumanggi siyang patawarin ang pumaslang sa kanya.
hiniling niya kay Hakuro na alagaan ang kanyang mga nakababatang kapatid, pagkatapos ay umalis na mag-isa. Pinasok ni Abiro ang tirahan ng gobyerno, pinutol ang ilang gwardya sa tarangkahan bago ito mapuspos ng sumulpat ang opisyal kasama ang isang grupo ng mga archer. Napasuko siya at nahuli kaagad. Samantala, pabalik sa nayon, ang lahat ay nagtipon, at ipinahayag ni Teoro na ipinagkatiwala ng matanda ang lahat kay Hakuro, na ginawa siyang bagong punong nayon. Nakiusap ang mga kapatid ni Abiro na iligtas siya, dahil minsang nailigtas ng matanda ang lahat, hindi sila makatayo at walang magawa. Nakita ni Hakuro na naiintindihan ng lahat ang mga panganib ngunit piniling sundin ang mga ito. Inutusan niya silang armasan ang kanilang mga sarili ng mga kagamitan sa pagsasaka at sabay nilang sinugod ang tirahan ng gobyerno. Bilang bagong pinuno, personal na pinamunuan ni Hakuro ang pagsugod na itaas ang moral. Ang commander noon ay muling lumapit kay Abiro, sinabing iniligtas niya ang kanyang buhay para lamang bumalik si Abiro at itapon ito. Sinabi niya kay Abiro ang tungkol sa labanan sa labas, na kinukot siya na ang kanilang maliit na banda ay malapit ng Maduraj. Nang tanungin kung bakit hindi na lang sila namuhay ng tahimik, sumagot si Abiro na hindi totoong nabubuhay ang ganoong pamumuhay. Magiging hindi sila karapat-dapat na harapin ang kanilang mga mahal sa buhay. Naintriga sa paniniwala ni Abiro, nagpa siya ang komandante na makita kung paano gagana ang kanyang mga salita, nag-iwan ng espada, pinutol ang isa sa mga tanikala ni Abiro, at pinalaya siya bago umalis kasama ang kanyang mga tauhan. Sa pagbabalik ni Abiro, muling bumangon ang mga puwersa ni Hakuro at nakipaglaban patungo sa mga silid ng opisyal. Na-corner, ang opisyal ay wala ng matatakbuhan, at si Noanji ay nabigla nang malaman na nasawi ang matanda sa nayon. Siya ay tumakas sa gulat habang ang mga sundalo ay umaksyon, ngunit sa isang iglap ay nalipol. Pagkatapos ay sumulong si Hakuro at pinaslang ang opisyal ng gobyerno. Pagkatapos, tinasa niya ang pinsala at inisip kung tama ba talaga ang ginawa nila. Pagkatapos ay tinanong niya si Abiro kung bumuti na ba ang pakiramdam niya, pagkatapos minsan lang siyang sinuntok, dahil ang walang ingat na kilos ni Abiro ang nagtulak sa kanila sa landas na ito. Hindi nagtagal, malapit nang dumating ang pangunahing hukbo upang durugan sila. Bahagyang sinisisi din ni Hakuro ang kanyang sarili, sa pagpapalam sa mga bagay na hindi makontrol. Nang maglaon, nakatagpo niyang muli si Ororo at bumagsak sa harap nito, ngunit para lamang magpahinga at mag-isip patungkol sa mga pangmatagalang estratehiya. Samantala, bumalik ang komandante sa Panginoon at iniulat ang pag-aalsa ng mga taga-nayon. Agad siyang inutusan ng Panginoon na pamunuan ang isang hukbo upang durugan sila bilang pagganti sa kanyang nakababatang kapatid, ang pinaslang ni Hakuro kanina. Walang pagpipilian ang commander kundi sumunod. Sa panahong ito, inutusan ni Hakuro ang mga taga-nayon na magtayo ng mga pader ng pagtatanggol upang maghanda para sa darating na labanan. Dumating sina Aruro at Ororo para tumulong. Ngunit sa isang pahinga, sinabi ni Hakuro sa magkapatid na dapat silang bumalik kaagad dahil malapit nang maging madugong larangan ng digmaan ang lugar na ito. Gayunpaman, naunawaan na ito ni Ororo. Kaya, ang magkapatid na babae ay nagpumilit na manatili. Nag-aalala si Hakuro na mabaigo ang yumaong matanda, ngunit sa totoo lang, kung umalis ang magkapatid na babae, ang seksyon ng logistic ay magkukulang ng tao. Maya-maya, sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating sa nayon ang grupo ni Abiro para sumilong. Sinabi ni Abiro na iniligtas ni Hakuro ang kanyang buhay, kaya't handa niyang ibigay ang buhay na iyon kay Hakuro upang magamit sa gusto niya. Ngunit hindi gusto ni Hakuro ang isang walang ingat na lalaki. Sa makatuwid, formal na tinanggap ni Abiro si Hakuro bilang kanyang nakatatandang kapatid at nanumpa na paglilingkuran siya ng buong lakas mula noon. Nang gabing iyon, pumunta sina Aruro at Ororo kay Izuha para alagaan siya sa ngalan ng matanda. Kasabay nito, sinabi ni Abiro kay Hakuro na ang dahilan kung bakit silang lahat ay dumating ay ang desisyon ni Izuha. Mahigpit siyang nagpumilit na tumulong kahit anong mangyari. Ito ang unang pagkakataon na si Izuha ay gumawa ng makasariling pagpili para sa kanyang sarili, at inihanda niya ang kanyang sarili na itaboy kung siya ay magiging pabigat. Ngunit hinding-hindi iyon gagawin ni Hakuro. Noong panahong iyon, sumusulat siya ng mga liham sa mga kalapit na nayon na humihingi ng kanilang tulong para sa pag-aalsa. Wala siyang pakialam sa mga numero, kailangan lang niyang tumugon.
Makalipas ang ilang araw, nagsimulang magsanay ang mga taga-nayon upang lumaban at gumamit ng mga sandata tulad ng mga sundalo. Isang gabi, habang naglalakad kasama si Ororo, hindi inaasahang natagpuan ni Hakuro si Aruro na palihim na tumitingin malapit sa kamalig ng pagkain. Tumanggi siyang papasukin ang sinuman, at nang tingnan ni Hakuro, laking gulat niya na ang tigre ay lumaki ng napakabilis at nakakain ng maraming pagkain. Ngunit pinabayaan niya ito dahil mukhang mahal ng tigre si Aruro at ayaw niyang i-provoke ito at ipagsapalaran ang mapanganib na kahihinatnan. Kinabukasan, umalis si Hakuro upang humingi ng suporta sa ibang mga nayon, kasama niya si Abiro at ang kanyang dalawang nakababatang kapatid. Nang malapit na sila sa isang bagong nayon, nakita ng apat na umaakyat ang usok sa unahan. Nagpunta sila upang suriin ito at natagpuan ang nayon na ganap na nawasak at nasunog kasama ang mga tao na tila lahat ay sawi. Kaagad pagkatapos, nagpakita ang mga puwersa ng commander. Nagpakilala siyang Brando at inamin na siya ang Samaire sa nayon. Sinabi ni Brando na ang mga aksyon ni Hakuro ay haantong sa kapahamakan at ito ang kanyang unang babala. Pagkatapos ay nag-away ang magkabilang panig. Nilabanan ni Abiro ang mga nasasakupan ni Brando habang ang dalawang nakababatang babae ay nag-akit ng mga sundalo palayo upang harapin ni Hakuro si Brando. Ngunit hindi nagtagal ay nalampasan ang grupo ni Hakuro. Sa sandaling iyon, dumating si Aruro at ang tigre upang basagin ang pagkubkob. Alam ng kalaban ang kapangyarihan ng Diyos ng kagubatan, kaya sadyang umatras si Brando matapos magtanong ng dalawang tanong kay Hakuro. Ang una ay kung talagang naniniwala si Hakuro na ang kanyang mga aksyon ay makatarungan. Sumagot si Hakuro na kung may impyerno, doon siya nabibilang. Ang pangalawang tanong ay tanungin lamang ang pangalan ni Hakuro. Sa pag-alis ni Brando, napagtanto ni Hakuro na ang nawasak na nayon ay hindi kagagawan ni Brando, at ang kanilang labanan ay isang pagsubok sa halip na isang seryosong away. Gayunpaman, ang pagkawasak ng nayong ito ay magsisilbing babala sa iba, na nag-udyok sa kanila na sumama kay Hakuro sa paghahanap ng pag-asa para sa hinaharap. Ang dahilan kung bakit hindi nakita ni Hakuro ang kanyang sarili bilang matuwid ay dahil ang kanyang pag-aalsa ay nagsimula sa pagpaslang sa isang mahal sa buhay. Kung siya ay nagtiis at hindi naghimagsik, hindi ito mangyayari. Sinabihan siya ni Abiro na huwag ng pagdudahan ang kanyang sariling mga mithiin ng ganoon. Nagpasalamat si Hakuro sa tigre at kay Aruro para sa pagligtas sa kanila. Pero sa susunod, gusto niyang hintayin siya ni Aruro sa bahay. Samantala, bumalik si Brando upang magulat sa Panginoon at nalaman na ang nayon na kanyang natapakan ay inutusan mismo ng Panginoon na sirain bilang babala sa mga rebelde, at ang personal na nagsagawa ng pagpaslang ay si Noanji. Dahil sa kanyang kabiguan, si Brando ay na-demote at si Noanji ay naatasang kumuha ng kanyang posisyon. Pagkalipas ng ilang araw, dumating si Noanji upang pukawin ang nasasakupan ni Brando, si Kiro, na sinasabing ang isang mahuhusay na tao tulad ni Kiro ay kabilang sa larangan ng digmaan, hindi nakatayong nagbabantay dito. Nangako si Noanji sa kanya ng isang mas magandang kapaligiran, ngunit sinabi ni Kiro na maglilingkod lamang siya at susunod kay Brando. Sa oras na iyon, iniisip ni Brando kung ano ang ginagawa ngayon ni Hakuro. Pagkatapos ay sinabi niya kay Kiro na maghanda ng mga gamit para makalabas sila sa isang misyon sa lalong madaling panahon. Sa panig ni Hakuro, nitong mga nakaraang araw, ang bilang ng mga taong sumama sa kanila ay tumaas ng husto. Mayroon lamang siyang isang kondisyon, dapat nilang ganap na sundin ang kanyang mga utos. At syempre, pumayag silang lahat. Noong araw na iyon, biglang dinala ng mga taga-nayon ng isang kainahinalang lalaki na nahuli ni Ororo na sinusubukang umakyat sa pader. Inakala ni Abiro na siya ay isang espesyaliya, ngunit sinabi ng lalaki na siya ay isang mangangalakal lamang na sinusubukang magbenta ng mga kalakal sa isang matandang customer. Palagi raw siyang nagnenegosyo sa kabisera, ngunit ngayon ay nagbago na ang mga gwardya. Sinabi sa kanya ni Hakuro na ngayon lang nila nakuha ang lugar na ito. Nakita pa rin siya ni Abiro na kainahinala at gusto siyang tapusin kaagad, ngunit sinabi ng lalaki na kung hindi sila naniniwala na siya ay isang mangangalakal, malaya nilang suriin siya. Gusto noon ni Hakuro na makita kung ano ang ibinebenta niya. Kaya inalis ng mangangalakal ang kanyang mga paninda. Kabilang sa mga ito ang maraming halamang gamot na kinilala ng mabuti ni Ororo. Bukod sa mga halamang gamot, may dala rin siyang mga laruan at alahas.
Sinabi sa kanya ni Hakuro na ang lugar na ito ay malapit ng maging isang larangan ng digmaan. Ngunit hindi naniwala ang mangangalakal dahil mukhang payapa pa rin ang paligid. Pagkatapos ay sinabihan ni Hakuro si Ororo na maghanda ng pagkain para makaalis ang bisita. Habang inihatid niya ang mangangalakal palabas, itinuro ng lalaki na masyadong nagtitiwala si Hakuro. Kung naging especially iya talaga siya, baka nasawi na si Hakuro. Ngunit nang dumating si Ororo upang makita siya, ang mangangalakal ay walang pagpipilian kundi umalis. Samantala, si Brando ay itinalaga upang makuha at bantayan ang isang estratehikong punto. Sa pagkakataong iyon, narinig nilang may pumasok, kaya naghiwalay sila para humabol. Nahuli ni na Brando at Kiro ang nanghihimasok, ngunit ito pala ay isang inosenteng tao na nagsisikap na makatakas sa digmaan, kaya't pinabayaan nila ito. Kalaunan ay nakipagpulong si Brando sa mangangalakal upang bumili ng impormasyon na nakuha niya kamakailan. Sa panig ni Hakuro, natukoy nila ang kuta na kinuha lamang ni Brando bilang isang mahalagang lokasyon para sa pag-recruit ng mas maraming tao. Sa sandaling iyon, dumating doon ang takas upang humingi ng tulong kay Hakuro. Matapos malaman na naaga ang kuta, nagpasya si Hakuro na bawiin ito, at umalis kinaumagahan. Pagkatapos ng isang araw na marcha, ng gabing iyon, inutusan ni Hakuro ang buong puwersa na tumambang sa labas ng kuta. Nang makita niyang pagod na ang mga tropa ng kalaban, nagbigay siya ng hudyat para umatake at siya mismo ang nanguna sa pagsalakay. Ang kanyang mga puwersa ay bumasag sa mga pader, ngunit mabilis na nag-organisa si Brando ng isang ganting pag-atake. Pinangunahan ni Abiro ang isang unit na bumagyo sa loob at gumawa ng pagbubukas para sa breaching team. Matagumpay silang nakapasok, at hindi inaasahang nakasalubong ni Hakuro si Brando doon. Si Abiro ay sumugod upang labanan si Kiro habang si Brando ay sumugod kay Hakuro upang direktang makipag-ugnayan sa kanya. Hindi nagtagal ay napansin ni Hakuro ang kanyang puwersa na itinulak pabalik, at siya mismo ay natamba sa lupa. Ngunit sa kritikal na sandali na iyon, dumating ang dalawang nakababatang kapatid na babae ni Abiro na may mga reinforcement mula sa ibang direksyon. Napapaligiran, inutusan ni Brando ang kanyang mga tropa na iwanan ang kuta at umatras ng maayos. Hindi niya inaasahan na hahatiin ni Hakuro ang kanyang puwersa sa dalawang front para sabay na umatake. Pinuri si Hakuro para sa taktikang ito, kahit na ito ay isang mapanganib na hakbang. Kung ang mga reinforcement ay hindi dumating sa oras, sila ay tiyak na mapapahamak. Si Hakuro ang uri ng tao na hindi kailanman lumaban maliban kung siya ay tiyak na mananalo. Nang bumalik sila dala ang kanilang tagumpay, lahat ay nagsaya maliban kay Aruro at Ororo, na medyo nalungkot. Para kay Hakuro ngayon ay pagmamay-ari na ng lahat, hindi na lang sa kanilang dalawa. Sa oras na ito, si Brando ay pinapagalitan ng Panginoon dahil sa kanyang kabiguan. Habang kababalik lang ni Noanji matapos sirain ang isa pang nayon, hindi nasiyahan si Brando dahil ang lugar na sinalakay ni Noanji ay walang kinalaman sa mga rebelde. Sinabi ng Panginoon na kailangan nilang alisin ang lahat ng potensyal na banta na maaaring makatulong sa paghihimagsik na lumakas. Ngunit ang pagwawalang bahala na ito sa mga karaniwang tao ay nagpagalit kay Brando. Nagpasya siyang umalis sa paglilingkod sa Panginoon para lamang makulong. Pagkatapos noon, patuloy na pinangunahan ni Hakuro ang kanyang hukbo sa mga labanan at nakamit ang mga tagumpay sa mga silangang rehiyon na nakapalibot sa kanilang base. Bagamat nakakuha sila ng mas maraming kakampi, hindi pa rin nasisiyahan si Abiro dahil ang mga bagong kaalyado na ito ay mga oportunista lamang na sumusunod sa sino mang may hawak ng kapangyarihan, minsan ang Panginoon, at ngayon sila. Gayunpaman, walang pakialam si Teoro, sinabi na ang pagkakaroon ng mas maraming tropa ang mahalaga. Noong gabing iyon, nalaman ni Ororo na gising pa si Hakuro at pumunta siya para humingi ng pabor sa kanya, na maglaan ng ilang oras sa pagbisita kay Izuha. Pagkatapos ay pinuntahan ni Hakuro si Izuha, at habang nag-uusap ang dalawa at nakikinig sa mga tunog ng kalangitan sa gabi, biglang dumating si Abiro upang iulat na may nangyari. Nangunguna na naman si Noanji sa mga tropa sa pag-atake sa ibang nayon. Inutusan niya ang kanyang mga sundalo na tapusin ang lahat ng nakaligtas upang maiwasan ang anumang paghihiganti sa hinaharap. Bagamat nag-aalangan ang mga sundalo, nang malapit na silang mag-atake, dumating ang hukbo ni Hakuro upang pigilan sila. Mabilis nilang nasupil ang mga tropa ni Noanji, kaya napilitan silang umatras.
Di nagtagal, ang isa pang grupo ng mga sundalo na inayos ni Hakuro ay sumugod mula sa likuran, pinalibutan ang mga puwersa ni Noanji. Tumakas ang kanyang mga tauhan, iniwan siya sa likuran. Siya ay mabilis na dinakip ng mga taga-nayon at dinala pabalik sa lungsod para sa paghatol. Nang maglaon, pinuntahan ni Ororo si Hakuro at muling nakita si Noanji. Nagpa siya ang lahat na hayaan si Ororo na matukoy ang kapalaran ni Noanji, kung dapat siyang tapusin or ikulong, ngunit pinili nitong palayain siya. Walang makakabalik sa kanilang sinabi, kaya sinunod nila ang kanyang desisyon at hinayaan siya. Pagkatapos, patuloy na sumulong ang hukbo ni Hakuro, unti-unting winalis at itinaboy pabalik ang lahat ng puwersa ng Panginoon. Sa kalaunan, pinalibutan nila ang kabisera kung saan magaganap ang huling labanan. Sa araw ng martsa, ang buong hukbo ay nagtipon sa palibot ng kabisera ng Panginoon. Nang marinig ng Panginoon na dumating na ang kalaban, nanatili siyang kalmado, sinabing ang lahat ay dapat ipaubaya kay Noanji. Gayunpaman, dahil nawala si Noanji sa loob ng ilang araw, wala siyang ibang pagpipilian kundi hayaan ang kanyang mga sundalo na humawak nito. Ang mga tropa ay dali-daling ipinakalat sa buong lungsod, at ang mahinang organisadong pagtatanggol na ito ay mabilis na nakita ni Hakuro, na naghanda ng kontrastratehiya. Pagkatapos ay inutusan niya ang Taliban na sumulong at linisin ang landas. Sumulong ang hukbo, tumawid sa pader at nag-set up ng mga hagdan para umakyat sa mga pader. Kaagad pagkatapos, sumugod ang isa pang squad para buksan ang gate. Nang bumukas ang gate, inutusan ni Hakuro ang buong hukbo na pumasok. Nagsimulang manig ang kanyang mga puwersa at mangibabaw sa mga kawal ng kaaway. Sa panahon ng kaguluhan, sinamantala ni Kiro ang pagkakataon upang iligtas si Brando. Gayunpaman, sa halip na tumakas, nagpa siya si Brando na labanan ang labanan na ito bilang isang commander. Nang sumugod sina Hakuro at Abiro, nakasalubong nila sina Brando at Brando. Si Abiro ay sumugod sa unahan, ngunit hinarang ni Brando ang kanyang pag-atake at napansin kung gaano ang pagbuti ni Abiro. Nang magsimulang dumating ang mga kalaban, umalis si Abiro upang harapin sila. Sina Brando at Hakuro pagkatapos ay saglit na nagsagupaan bago unti-unting itinulak ng hukbo ni Hakuro ang lungsod. Pagkatapos ay pumasok si Kiro upang takpan si Brando, pinayagan siyang umalis muna. Sumugod si Brando sa kamara ng Panginoon at ipinaalam sa kanya na natalo siya sa labanan. Pagkaraan ng ilang sandali ng gulat, hiniling ng Panginoon kay Brando na tulungan siyang makatakas. Ngunit sinabi ni Brando na ang mga nakakalipad lamang ang maaaring tumakas ngayon. Kung ayaw ng Panginoon na mapaslang ng mga tao, handa si Brando na paunahan siya sa sandaling ito. Samantala, mabilis na sumugod si Abiro at nakipaglaban sa kay Kiro sa halip. Sa sandaling iyon, nagpa siya si Brando na kunin ang buhay ng Panginoon. Walang sabi-sabi, hinampas siya nito. Nang dumating si Hakuro, nasawi na ang Panginoon. Sinabi ni Brando kay Hakuro na pangalagaan ang bansa mula ngayon at ipinahayag ang kanyang pagnanais na masawi sa tabi ng Panginoon. Gayunpaman, pinigilan siya ni Hakuro, na sinabi na dahil nagbago ang mga kamay ng bansa, hindi pa tapos ang tungkulin ni Brando. Pagkatapos ay lumabas si Brando kasama si Hakuro at ibinalita na nasawi na ang Panginoon. Nang walang dahilan para lumaban, inilapag ng mga natitirang sundalo ang kanilang mga sandata. Kaya, nagkasundo ang magkabilang panig, na nakaupo upang magpahinga at magsalo sa pagkain. Sinimulan din ni Brando na bumuo ng isang mas kanais-nais na pagtingin kay Hakuro. Samantala, sa simbahan, nakatanggap sila ng balita na ang ibang bansa ay natalo at napabagsak. Nang marinig ng pari ang pangalan ng bagong bansa, labis siyang nagulat ito ay kapareho ng pangalan ng matandang babae sa nayon. Sa sandaling iyon, dumating ang santo upang ipaalam sa pari na personal niyang bibisitahin ang bagong tatag na bansang ito. Nag-aalala ang pari na baka hindi pa rin matatag ang lupain pagkatapos ng digmaan. Ngunit dahil nakapagdesisyon na ang santo, wala siyang ibang magagawa kundi ang pumayag. Pagkalipas ng ilang araw, nagpa siya si Hakuro at ang kanyang mga tao na manatili sa kabisera, habang si Teoro at ang mga taga-nayon ay piniling bumalik sa kanilang sariling bayan, sa paniniwalang ang lugar kung saan sila ipinanganak ay doon din sila masasawi. Ilang araw pagkatapos noon, nagsimulang isulong ni Hakuro ang muling pagtatayo ng kabisera. Hindi nagtagal ay dumating ang mga kalapit na tribo upang magbigay galang sa kanya.
Di nagtagal pagkatapos, natuklasan ni Ororo ang pagdating ng isang sugo. Ayon kay Brando, sila ay mga emisaryo mula sa isang mataas na ranggo ng tribo, isang grupo na maihahambing sa sukat sa isang simbahan na naghahangad na magkaroon ng ugnayan sa bawat bansa. Kahit na bihira silang makialam sa mga digmaan, makikialam sila kung itinuring na kinakailangan. Ang santo at ang kanyang mga tagapaglingkod ay dumating upang salubungin si Hakuro. Ipinakilala ng santo ang kanyang sarili bilang Yuri Toray at ang lalaki sa tabi niya bilang Manto. Nang lumipat sila sa pribadong silid ni Hakuro para sa karagdagang pag-uusap, nagdala si Ororo ng tsaa para ihain sa mga bisita. Noong una ay inakala ni Manto na ito ay isang karaniwang mababang kalidad na tsaa at ipinagpalagay na si Hakuro ay walang galang, ngunit nang matikman ito at makitang masarap ito, agad niyang binawi ang kanyang mga salita. Hiniling ni Yuri Toray na personal siyang gabayan ni Hakuro sa paligid ng lungsod sa ilalim ng muling pagtatayo. Habang payag si Hakuro, iginiit ni Brando na manatili siya sa tirahan para pangasiwaan ang gawaing pang-administratibo, kaya sa halip, si Ororo ang magsisilbing gabay nila. Napansin ni Yuri Toray na ang lupaing ito ay kakalabas pa lamang mula sa paniniil, at ang mga tao ay sa wakas ay namuhay ng payapa at muling itayo ang kanilang buhay. Maya-maya, may ilang bata na dumaan at bumunot ng balahibo sa pakpak ni Manto bago tumakbo palabas. Samantala, nakabaon pa rin si Hakuro sa kanyang nakakapagod na tambak ng mga papeles. Nang gabing iyon, binisita ni Yuri Toray ang silid ni Ororo at nang mapagtanto na si Ororo ay isang manggagamot, ibinahagi niya na siya mismo ay minsang gustong mag-aral ng medisina upang makapagligtas ng mga buhay. Gayunpaman, nang maunawaan niya ang kanyang sariling mga responsibilidad, napilitan siyang talikuran ang pangarap na iyon. Ipinaliwanag naman ni Ororo na hindi siya naging manggagamot para lang iligtas ang iba. Ang kanyang lola ay dating minamahal na doktor sa nayon, at nais ni Ororo na maging katulad niya. Sa parehong oras, lumabas si Hakuro sa gilid ng lawa para makalanghap ng sariwang hangin, kung saan nakita niya ang isang babae na may itim na pakpak na naglalaro sa tabi ng tubig. Nang lumingon siya saglit, bigla siyang nawala. Pagbalik sa kanyang silid, nakita ni Hakuro na ang parehong babae ay natutulog sa kanyang kama. Nagulat siya nang magising at makita siya. Gumamit siya ng invisibility spell para magtago. Ngunit dahil saglit lang gumana ang spell, muli siyang natuklasan. Habang tumatakas siya, nakasalubong niya ang tigre ni Aruro at Nataranta, tumakbo pabalik upang magtago sa loob ng isang basket. Lumapit ang tigre at ibinagsak ang basket, ngunit dumating si Aruro, tinawag ang kanyang tigre pabalik at sinabi rin na gusto niyang matulog kasama si Hakuro. Hindi nagtagal ay nagpakita si Yuri Toray at natagpuan ang babaeng may pakpak na itim na nakababatang kapatid na si Kamiya. Sa pag-aalala na ang kanyang kapatid na babae ay nagdulot ng gulo, nag-alok si Yuri Toray na managot, ngunit si Hakuro ay walang sama ng loob at tinanggap pa si Kamiya na manatili bilang isang panauhin. Kinabukasan, mas tumambak ang trabaho ni Hakuro. Nagtalo sina Abiro at Kiro kung paano muling organisahin ang militar habang hinahanap ni Kamiya si Aruro, umaasang magiging kaibigan niya ito. Gayunpaman, patuloy na tumakbo si Aruro palayo kay Kamiya. Gayunpaman, tumanggi si Kamiya na sumuko at patuloy na sinundan siya. Sinubukan niyang maging mabait at palakaibigan. Gayunpaman, patuloy siyang iniiwasan ni Aruro. Nang muling makatagpo ni Kamiya si Hakuro, tinanong niya ito kung paano makipagkaibigan kay Aruro. Binigyan niya ito ng payo at hiniling sa kanya na huwag sabihin sa sinuman na siya ay papaalis sa trabaho upang makapagpahinga. Samantala, bumalik si Brando sa opisina at natuklasan na nakalusot si Hakuro. Nagdala si Kamiya ng beeswax at pulot para ialay kay Aruro. Gusto ni Aruro na kumain kasama si Kamiya, bagamat noong una ay kinakabahan si Kamiya, pagkatapos matikman kung gaano ito kasarap, sa wakas ay nagtagumpay siya sa pakikipagkaibigan kay Aruro at pati na rin kay Izuha. Noong mga panahong iyon, nakatagpo ni Bernard si Abiro at nagtanong tungkol kay Hakuro, ngunit walang ideya si Abiro. Pagkatapos, gumapang si Manto mula sa pagtatago, siya ay itinali ni Kamiya. Tinanong niya ang dalawa kung nakita na ba nila ang kanyang prinsesa, ngunit napansin ni Brando sina Kamiya, Aruro, at Izuha na magkasamang naglalaro sa labas kasama ang tigre. Buong araw silang tatlo na masayang naglalaro bago bumalik sa iisang kwarto ng gabing iyon.
Sa oras na iyon, pumunta si Yuritorai kay Ororo at sinabi sa kanya na kilala niya ang lola ni Ororo. Ang kanyang lola ay isang maalamat na figure, isang taong kilalang-kilala ng mga manggagamot sa bukid. Bagamat sinasabing ibabalik ng kasawian ang lahat ng nabubuhay na nilalang sa mga Diyos, nananatili pa rin itong isang malungkot na bagay. Nalungkot si Ororo habang pinag-uusapan niya ang kanyang lola, ngunit alam niyang hindi siya maaaring manatili sa kalungkutan na iyon magpakailanman, dahil tiyak na ayaw ng kanyang lola sa ganon. Kinabukasan, nang pumunta si Hakuro para pakainin ang tigre, nakita niya ang tatlong babae na natutulog sa ibabaw nito. Tahimik siyang umaasa na ang mga mapayapang araw na ito ay magtatagal magpakailanman. Pagkaraan ng ilang araw, umalis si Yuritorai at ang kanyang entourage, nasiyahan na ang buhay sa lupaing ito ay nagbago para sa mas mahusay. Nag-atubili si Kamiya na umalis ngunit nangako na babalik siya sa lalong madaling panahon upang bisitahin sina Aruro at Izuha. Sa mga sumunod na araw, dumating ang isa pang delegasyon upang makipagkita kay Hakuro. Hindi tulad ng magiliw na mga sugo mula sa simbahan, ang mga ito ay nagdala ng isang imperial na utos mula sa Panginoon ng rehiyon ng Shikri, si Haring Nelson, na humihiling na ang lupain na nasakop ni Hakuro ay ilagay sa ilalim ng kanilang jurisdiction. Ito ay malinaw na ang kanilang layunin ay upang sakupin ang teritoryo, na nagudyok kay Abiro upang agad na abutin ang kanyang armas, ngunit pinigilan siya ni Hakuro. Nananatiling tahimik at magalang, nagpahayag siya ng maliwanag na pagpayag na magsumite habang inaanyayahan ang mga sugo na manatili sa loob ng ilang araw habang tinatalakay niya at ng kanyang konseho ang bagay na ito. Pagkalipas ng ilang araw, inihatid nila ang delegasyon ng Shikri palabas ng kabisera. Galit na galit si Abiro sa kanilang pagmamataas, ngunit ipinaliwanag ni Brando na ang Shikri ay isang makapangyarihang bansa, ang militar at teritoryo nito ay parehong 10 beses na mas malaki kaysa sa kanila. Gayunpaman, hindi nagpakita ng pag-aalinlangan si Hakuro. Inutusan niya si Brando na simulan ang pagpapatibay sa mga depensa sa hangganan. Nang bumalik ang delegasyon at nagulat kay Nelson, kinutya nila si Hakuro bilang isang duwag na Panginoon na natatakot na suwayan sila, isa na nag-host pa ng isang piging para sa kanilang mga emisaryo. Ngunit nakita agad ni Nelson ang pakana ni Hakuro. Napagtanto niya na itinuring lamang sila ni Hakuro bilang isang tropa ng gumaganap na mga unggoy, at wala siyang silbi para sa gayong tao. Inutusan niya ang kanyang mga puwersa na maghanda para sa labanan. Nang gabing iyon, inilunsad ng hukbo ng Shikri ang kanilang unang pag-atake. Nagmamadaling bumalik si Kiro para ihatid ang ulat. Ang kuta ng apak ay sinalakay at bumagsak. Ang isang konseho ng digmaan ay mabilis na ipinatawag. Inutusan ni Hakuro ang mga hukbo sa hangganan na nakatalaga sa Kinohan at Shishamaru na muling magtipon sa Horo Fortress sa ilalim ng pamumuno ni Brando. Simple lang ang order niya, maghintay ng 3 araw para bigyan ng oras si Hakuro para maghanda. Para naman kay Abiro, ipinagkatiwala sa kanya ni Hakuro ang isang confidential na misyon. Nang hapong iyon, nagtalaga si Hakuro ng ilang gawain sa mga ngalakal bago siya pinaalis. Pagkatapos, pumunta si Ororo upang makita siya. Alam niyang naghahanda sila para sa digmaan at narinig niyang gumagawa si Hakuro ng isang ipinagbabawal na gamot. Sinabi niya sa kanya na minsan ay ipinagbawal ng kanyang lola ang paggawa ng gamot na iyon dahil maaari itong magdulot ng sakuna. Gayunpaman, hiniling ni Hakuro sa kanya na magtiwala sa kanya at hintayin ang kanyang plano na maganap. Kinabukasan, narating ng hukbo ng Shikri ang isa sa mga kuta, ngunit matagal nang umatras ang mga tropa ni Hakuro. Sa Horo, inutusan ni Brando ang kanyang mga tauhan na tipunin ang mga busog, palaso, at malalaking bato sa mga pader ng kuta. Hindi nagtagal, nagsimulang magmarcha si Hakuro patungo sa larangan ng digmaan, sa pagkakataong ito ay pinagbabawalan si Ororo na sumama. Nang gabing iyon, dumating ang hukbo ng Shikri at pinalibutan ang kuta ni Brando. Sinimulan nila ang kanilang pag-atake, ngunit inutusan ni Brando ang kanyang mga tauhan na magpaputok ng mga volley ng palaso at maghulog ng mabibigat na bato, na pumipigil sa sinumang kalaban na kawal sa pagsulong sa mga pader. Para naman kay Abiro, sa utos ni Hakuro, pinasok niya ang kampo ng kaaway at naglagay ng isang bagay sa loob ng kanilang imbakan ng pagkain. Nagmamasid si Hakuro mula sa malayo, at sa sandaling iyon, napansin niyang sinundan siya ni Ororo. Masama raw ang pakiramdam niya at tinanong siya ng diretso kung ano ang totoong intensyon nito.
Ipinaliwanag niya na ang mga tao ay nangangailangan ng pagkain at tubig upang mabuhay, at kung wala sila, hindi sila mabubuhay. Ang bawal na binanggit niya ay tumutukoy sa mga pampasabog. Nang matapos siyang magsalita, sumabog ang imbakan ng pagkain ng kalaban. Iyon ang sagot sa tanong ni Ororo kung ano ang ipinagbabawal. Gumamit si Hakuro ng isang mahiwagang sangkap, pinagsama ito sa isa pa upang lumikha ng isang nakakatakot na mapangwasak na kapangyarihan. Isang napakalaking apoy ang sumabog mula sa bodega, isang malupit ngunit epektibong taktika. Inamin ni Hakuro na ayaw niyang masaksihan ng magkapatid na babae ang gayong tanawin, ngunit hindi pinapayagan ng mga pangyayari. Nang sinubukan ng kaaway na iligtas ang kanilang mga supply, naglunsad ang mga puwersa ni Hakuro ng isang pagtambang at nanalo ng kumpletong tagumpay. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ni Hakuro ay si Nelson mismo ang lalabas sa larangan ng digmaan. Ganap na nadaig ni Nelson si Hakuro, ngunit naputol ng nagngangalit na apoy ang kanilang laban. Sinabi ni Nelson na ito ay isang pagbati lamang at magkikita sila muli, pagkatapos ay umatras. Samantala, umatras din ang unit ni Brando matapos makatanggap ng signal. Sa isang mabagyong araw, ipinadala sina Abiro at Kiro sa baybayin upang siyasatin ang ulat ng pagkawasak ng barko doon. Gayunpaman, nang dumating sila, nakita nila ang maraming napaslang na mga sundalo, at sa gitna nila ay isang babaeng may bahid ng dugo ang mga braso. Hindi nagtagal ay nawalan siya ng malay, at ibinalik siya ng dalawang lalaki. Nalaman ni Hakuro na ang nasirang barko ay ang Natangko, na nagmula sa isang katimugang lupain na may parehong pangalan. Ayon kay Brando, isa itong barkong alipin, at ang babaeng iniligtas nila ay isa sa mga bihag nito. Ikinulong siya ni Abiro, sa paniniwalang hindi normal para sa isang tao ang pumaslang ng isang buong batalyon ng mag-isa. Gayunpaman, ang babae ay matagal nang nakatakas at humarap kay Hakuro. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Karara at sa halip na tretuhin siya ng may puot tulad ni na Abiro at Kiro, inimbitahan siya ni Hakuro na manatili at hiniling kay Ororo na gamutin ang kanyang mga sugat, at sinabing magpapasya sila kung ano ang gagawin sa kanya mamaya. Pagkatapos ng pulong, tinanong ni Brando kung nilayo ni Hakuro na panatilihin si Karara. Natakot siya na gagamitin siya ng Natonko bilang dahilan para umatake. Ngunit mas nag-aalala si Hakuro sa Shikri sa ngayon. Hindi nagtagal, nag-away muli sina Ororo at Abiro. Nais niyang bigyan ng kalayaan si Karara habang pinaghihinalaan siya nito bilang isang especially iya. Matapos marinig ang pagtatalo nila, pumayag si Hakuro na palayain si Karara, ngunit sa loob lamang ng lungsod. Inakala ni na Brando at Abiro na masyado siyang maluwag kay Ororo. Nang maglaon, nakilala ni Karara si Aruro, na curious sa kanyang pulseras. Sa halip na ibunyag ito bilang isang kadena ng alipin, sinabi ni Karara na ito ay alahas lamang. Ginawan pa niya ng flower bracelet si Aruro, na ikinatuwa ng babae. Nag-alok si Aruro na maghanda ng kama para kay Karara, ngunit tumanggi siya, at sinabing sanay na siyang matulog sa mga selda. Ang tanging hiling niya ay alak, na ininom niya sa napakaraming dami. Sa mga sumunod na araw, madalas na mamasyal si Karara sa lungsod. Habang nena si Kiro dahil hindi sapat ang lakas ng mga sundalo para maging kalaban niya, nang makita niya si Karara, hinamon niya ito ng away, ngunit hindi siya pinansin nito. Samantala, sa loob ng tirahan, pumunta si Yuritorai kay Hakuro at nag-alok na maging kanyang Yamoro. Sa sandaling iyon, pinangunahan din ni Ororo si Karara sa pagpupulong. At nang makita ang isa't isa, nag-react sina Karara at Yuritorai na tila sila ay mga dating magkaibigan na muling nagkita. Umupo ang dalawa at sabay na uminom. Tinalakay ni Hakuro sa lahat kung dapat sumali si Karara sa hukbo. Naniniwala siya na dahil pinupuntirya sila ng Shikri, kailangan nilang palakasin ang kanilang mga puwersa. Ang Omoro ang hahawak ng diplomasya at bukod kay Abiro, lahat ay sumang-ayon na tanggapin si Karara. Pagkatapos ay nagpakita siya at nagboluntaryo sa sarili, na nagmumungkahi na kung gusto nilang subukan ang kanyang lakas, maaari nilang labanan siya. Sina Abiro at Kiro ay sabik na nagboluntaryo, ngunit sinabi ni Brando na sa halip ay kukunin niya ang laban. Lumabas ang dalawa para magduel, at nang magsimula na ang labanan, ipinakita ni Karara ang napakalaking kapangyarihan, dahil kakaiba ang kanyang bilis at lakas.
Gayunpaman, wala ni isa sa kanyang mga espada ang makatiis sa kanyang lakas at nababali sa tuwing makakasagupa nila ang sandata ni Brando. Sa pamamagitan ng ikatlong espada, na nabasag din, naputol ang laban. Hindi nagtagal, dumating ang isang mangangalakal na may dalang dambuhalang sandata na iniutos ni Carrara. Napakabigat nito, at siya lang ang nakakabuhat nito. Iniindayog niya ito ng isang beses at nabasag ang isang napakalaking bato. Pagkatapos noon, wala nang nagrereklamo sa kanya. Sa parehong oras, si Yuri Toray ay bumalik pagkatapos bisitahin ang ibang mga Panginoon. Ibinalik niya ang impormasyon na handa silang dumalo sa seremonya upang pumirma sa isang pangmatagalang kasunduan sa alyansa. Upang magbantay laban kay Nelson, kailangan nila ang suporta ng mga nakapaligid na bansa. Sa kanilang tulong, hindi maglalakas loob ang Shikri na gumawa ng anumang walang ingat na mga galaw pansamantala, na nagbibigay sa kanila ng mas maraming oras upang maghanda. Hindi nagtagal, dumating ang lahat ng mga Panginoon. Nagsabi si Yuri Toray ng panunumpa sa harap ng lahat, pagkatapos ay humakbang ang bawat isa upang aisil ang kasunduan. Maya-maya lang, nagkagulo sa labas. Si Teoro ang nagmamadaling pumasok. Sinabi niya na ang kanilang nayon ay sinalakay at ang mga puwersa ng kaaway ay bumaha sa lungsod. Hinala ni Hakuro ito ang Shikri, ngunit hindi sigurado ang tiyuhin. Agad namang inutusan ni Hakuro ang lahat na maghanda. Nagtanong siya tungkol sa mga taga-nayon at sinabi ni Teoro na lumikas na sila, hinihimok siyang magmadali. Ang lahat ay nagsimulang makipaglaban habang si Teoro ay pumasok sa loob upang magpahinga, pagod na pagod. Sa labas, narinig ni Hakuro ang malalakas na ingay. Iniutos niyang buksan ang mga tarangkahan, na pinayagan ang kaaway na makapasok. Sa pagsulong nila, ang mga kahoy na istaka na nakatago sa ilalim ng lupa ay tumaas, na natisod sa mga sundalo at nagpabagsak sa kanila. Inutusan ng dalawang nakababatang kapatid ni Abiro ang mga archer na isa-isang atakihin sila. Samantala, sa loob, nagsimulang umagos ang dugo mula sa katawan ni Teoro, parang wala na siyang masyadong oras. Sa sandaling iyon, dumating ang kanyang asawa at ang mga taga-nayon upang kunin siya. Nang makita niya sila, ngumiti siya ng mahina at ipinagkatiwala ang lahat kay Hakuro. Sa labas, si Hakuro ay natigilan nang makita ang mga kaaway na sumusulong na parang mga baliw, na walang pag-aalinlangan na itinapon ang kanilang mga buhay. Nang ang huling sundalo na lang ang natitira, ngumiti siya at sinabing hindi pa ito tapos. Walang layunin ang pagpaslang sa kanila, para lang sa libangan. Nang gabing iyon, nagtipon ang lahat sa katawan ni Teoro. Si Aruro, na walang kamalay-malay sa kanyang kasawian, ay patuloy na sinusubukang gisingin siya. Pagkatapos ay bumalik si Kiro mula sa pagmamanman sa nayon at iniulat na ang buong nayon ni Ororo ay napaslang. Parehong hindi ito matanggap ni Ororo at Aruro. Ang nakababatang kapatid na babae ay nagpumiglas ng marahas, na hindi makaharap sa katotohanan, na pinilit si Ororo na patahimikin siya. Ganoon din ang ginawa ni Hakuro para tulungan si Ororo na magpahinga. Nang maglaon, tinipon niya ang lahat para sa isang pulong. Mula sa kanilang pananamit, kinilala ni Brando ang mga umatake bilang mga mandirigma mula sa Kokeka. Gustong gumanti agad ni Abiro, pero sinabihan siya ni Hakuro na huminahon. Wala pang sapat na ebidensya, at kailangan pa nilang mag-imbestiga. Nang gabing iyon, habang malalim ang iniisip niya, dumating si Carrara para yayain siyang uminom. Hindi pa rin maintindihan ni Hakuro kung bakit hindi umatras ang mga sundalong iyon at nagmamadaling masawi. Malumanay na ipinaliwanag ni Carrara na sawi na sila. Tinanggap na nila ang kasawian sa simula, kaya wala silang kinatatakutan. Ang dapat itanong ni Hakuro sa kanyang sarili, aniya, ay kung ano ang ginawa niya para maging handa silang masawi para tapusin siya. Natural, wala siyang sagot dahil nawala lahat ng alaala niya, ni hindi niya alam kung sino talaga siya. Kinabukasan, iniulat ni Yuri Toray na ang pag-atake noong nakaraang gabi ay nagpatakot sa mga Panginoon, na naging sanhi ng pag-alis nilang lahat sa alyansa. Hinala ni Hakuro na sa simula pa lang ay nakaayos na ang lahat. Pagkatapos ay dumating ang balita mula sa sugo na ipinadala ni Hakuro sa Kuka. Lahat sila ay pinaslang na, naiwan lamang ang isang nakaligtas upang maghatid ng mensahe bago ito masawi. Ang insidenteng ito ay nagtulak kay Hakuro sa kanyang limitasyon, at inutusan niya ang hukbo na maghanda. Ang kampanya ay nagsimula kaagad pagkatapos na ang buong hukbo ay pinakilos.
Gayunpaman, sa panahon ng marcha, sila ay tinambangan at pinalibutan ng mga puwersa ng Kuka sa lahat ng panig. Agad na nag-utos ng defensive formation si Brando. Gayunpaman, mula sa mga salita ng commander ng kaaway, naramdaman ni Hakuro na may mali. Tinawag nila siyang demonyo at taksil. Isang matinding labanan ang sumiklab sa pagitan ng magkabilang panig. Ngunit sa pagdating ni Kurara at sa kanyang nakakatakot na mahusay na talam, ang mga sundalong Kuka ay nanghina. Nakilala ng isa sa kanilang mga general, si Tauko, ang napakalaking lakas ni Kurara at nag-utos ng pag-atras. Kahit na matapos ang kanilang pag-alis, hindi maalis ni Hakuro ang kanyang pagdududa kung totoo ba ang kanilang mga sinabi. Nang maglaon, sa pagbabalik, pinayuhan ng lahat si Hakuro na magpahinga. Lahat maliban sa kanya ay may kanya-kanyang alalahanin sa kanilang isipan. Habang siya ay naanod sa isang panaginip, ang mga madilim na anino ay nakapalibot sa kanya, at ang parehong general na iyon ay muling nagpakita, na tinawag siyang isang demonyo, isang taksil na bayaw. Saktong paghampas ng lalaki ng kanyang sandata patungo sa kanya, nagising si Hakuro. Si Ororo ay nanatili sa kanyang tabi upang alagaan siya. Bagaman nag-aalala pa rin siya tungkol sa kanyang tunay na pagkatao, tiniyak niya sa kanya na magiging maayos ang lahat dahil siya na ang Panginoon ng lahat. Samantala, si Abiro, na nag-aalab pa rin sa pagnanais na ipaghiganti ang nayo ni Aruro, ay lihim na pinamunuan ang kanyang mga tropa upang subaybayan ang hukbo ng Kuka. Hindi nagtagal ay nakasalubong nila si Tauko. Dahil iisa lang ang kalaban, sinabi ni Abiro na siya na mismo ang hahawak nito. Gayunpaman, ang kalaban ay napakalakas at lubos siyang natalo. Hindi rin siya natapos, sa halip, may sinabi siya tungkol sa pagiging panig ng hustisya at ang mga sumunod sa demonyong si Hakuro ay hinding-hindi makakahawak sa kanya bago umalis. Bumalik na nasaktan at napahiya, si Abiro ay kinutya ni Kiro. Gayunpaman, iniulat din ni Kiro na natagpuan niya ang kampo ng kaaway. Gayunpaman, sa oras na makarating sila doon, ang kaaway ay umatras na. Ipinaliwanag ni Brando na ang hukbo ng Kuka ay mahusay sa kadaliang kumilos gamit ang mabilis at mapagpasyang taktika. Ang pangalawang pangunahing alalahanin ay si Tauko. Siya ay kabilang sa Even na tribo, isang maliit na pangkat etniko sa gitnang kapatagan na kilala sa kanilang maalamat na mga eskrimador na mag-aalay ng kanilang buhay upang protektahan ang pinaniniwalaan nilang hustisya. Ito ay tila may kaugnayan sa mga nawalang alaala ni Hakuro. Kung kasama si Tauko sa kalaban, magiging mahirap ang tagumpay. Nang magdala ng tsaa si Aruro, umupo muna ang lahat saglit bago bumalik sa War Council. Ang Kuka ay isang bukas na rehiyon ng damuhan, ngunit mayroong bangin na naghahati sa lupa sa dalawang bahagi. Ang pagtawid dito ay magtatagal ng mahabang panahon. Ayon sa impormasyon, ang kaaway ay palaging nawawala sa paligid ng puntong iyon, na nagmumungkahi na maaaring mayroong isang nakatagong tulay. Habang ang lahat ay pilit na naghahanap ng kanilang mga mata, itinuro ni Aruro ang lokasyon nito. Lihim pala na sinundan nila ni Kamiya ang landas ng kalaban. Nag-alala ito sa lahat, ngunit humingi ng paumanhin si Aruro at binigyan si Hakuro ng bulaklak, kaya walang samaway sa kanya. Kapag nakumpirma na ang lokasyon ng tulay, nagsimula silang magmarcha kinabukasan. Mabilis nilang nahanap ito salamat kay Aruro at sa tigre. Gayunpaman, naisip na ito ni Tauko at nagtakda ng pananambang. Bago magsimula ang labanan, ipinahayag niya na ang sinumang naglilingkod sa demonyo ay isang hayop, na nagpapagalit kay Abiro at Kiro, na sumugod at nilipol ang mga sundalo ng Kuka hanggang si Tauko na lang ang natira. Lumapit si Hakuro at tinanong kung bakit tinawag niya itong demonyo, ngunit hindi niya pinansin ang tanong, sinabi lamang na nakapas lang siya ng hindi mabilang na buhay isang hindi mapapatawad na kasalanan. Nang sumugod siya, lumabas si Kurara para harapin siya. Hawak ang kanyang napakalaking talam, walang kahirap-hirap na itinulak ni Kurara si Tauko pabalik sa gitna ng tulay, pagkatapos ay nagdulot ng malakas na atake na nagpabasag dito. Nang matapos ang labanan, bumalik ang lahat. Ngunit noong gabing iyon, si Hakuro ay pinagmumultuhan pa rin ng mga salita ni Tauko. Lumapit si Ororo sa kanya. Nag-share sila ng inumin at nag-usap. Natakot si Hakuro na baka siya talaga ang assassin na pumaslang sa sarili niyang asawa at anak, na baka totoo ang sinabi ni Tauko. Ngunit tiniyak ni Ororo sa kanya na naniniwala siya sa kanyang kawalang kasalanan at na anuman ang mangyari, mananatili siya sa tabi niya. Samantala, ang mga tao ay nagsimulang hindi mapalagay,
Iniisip na dahil si Tauko at ang mga mandirigmang kuka ay nakipaglaban para sa hustisya, marahil si Hakuro ay tunay na isang demonyo. Ipinagpatuloy niya ang pamamahala sa mga gawaing pampulitika at pakikinig sa mga ulat militar ni Brando. Habang si Ororo ay lalong nag-aalala habang nakikita siyang umiinom araw-araw, natatakot sa kanyang sarili, natatakot sa kung sino talaga siya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng hindi mapigilan, ngunit isang banayad na yakap mula sa kanyang likuran ni Ororo ang nagpakalma sa kanyang takot. Sinabi niya sa kanya na palagi siyang maniniwala sa kanya, na kahit sino pa siya ay palaging si Hakuro. Kinabukasan, isinantabi ni Hakuro ang kanyang mga tungkulin upang gumugol ng oras kasama sina Ororo at Aruro. Tinanong niya kung bakit siya palaging sinusuportahan, at ang sagot niya ay dahil ito ay pamilya. Sa sandaling iyon, ang tigre at si Aruro ay mapaglarong sinunggaban si Hakuro, at sumama siya sa kanilang pagtawa. Nang makita ang kanyang matangkad na ngiti, sa wakas ay nakadama ng kagaanan si Ororo, ngunit hindi nagtagal ang kapayapaan. Dumating ang balita na ang hukbo ng kuka ay naghahanda sa pag-atake. Agad na bumalik si Hakuro upang mag-utos at inutusan ang lahat na maghanda, ito ang magiging huling labanan. Gayunpaman, hindi niya ipinatawag ang lahat ng tropa sa harapan. Inutusan niya si Aruro at ang tigre na manatili sa likuran upang bantayan ang kuta habang ang iba ay sumama sa kanya. Hindi nagtagal, nagtagpo ang magkabilang panig sa larangan ng digmaan. Walang pag-aalinlangan, nagbigay si Hakuro ng hudyat para umatake, at ang kaaway, na walang takot, ay sumugod din. Mabilis na nag-away ang magkabilang panig. Si Tauko at ang general ay sumugod sa mga puwersa ni Hakuro sa paghahanap sa kanya upang maghayganti. Nang makita siya, parehong sumugod, ngunit mabilis na hinarang ni Kiro si Tauko, matagal niyang hinintay ang araw na ito. Samantala, ang general ay nagpatuloy na dumiretso kay Hakuro. Nang makita ito, umatras si Hakuro upang akitin siya. Napagtanto ni Tauko na ito ay isang bitag at sinubukang sundan ito, ngunit hinaranggan ni Kiro at Abiro ang kanyang landas. Ito ang plano ni Brando na bigyan ng pagkakataon si Hakuro at ang general na makapag-usap ng pribado. Napapaligiran, napilitan si Tauko sa isang defensive stance. Gayunpaman, hindi siya ang tipong madaling sumuko. Sinamantala ang panandali ang kawalang ingat ni Abiro, bigla siyang bumilis at nakatakas. Nang hamampas si Karara, mabilis na tumalon si Tauko sa ere para umiwas. Pagkatapos noon, nagpa siya silang hayaan siya. Samantala, sinusubukan ni Hakuro na kausapin ang general tungkol sa kanyang pagkakakilanlan, ngunit tumanggi ang lalaki na makinig at patuloy na umaatake. Pinilit nito si Hakuro na patumbahin siya mula sa kanyang sakayan para makapagsalita siya. Nang malaman na walang naalala si Hakuro, tumawa ang general, sinabi na kahit nakalimutan niya, hindi niya mabubura ang kanyang mga kasalanan. Ang kanyang mga kamay na may dugo ay patunay ng mga ito. Isang lalaking pumaslang sa kanyang asawa at anak, ano pa kaya siya kundi isang asasin, aniya. Tumingin si Hakuro sa sariling mga kamay habang nagsimulang umusbong sa kanyang isipan ang mga kakaibang alaala. Isang madilim na aura ang bumalot sa kanyang katawan, na ikinasindak ng general. Ngunit bago magawa ni Hakuro ang anumang bagay, ang general ay pinaslang ni Miwo. Ang tunay na utak sa likod ng lahat ay halata na ngayon. Pagkatapos magtahi ng higit na puot sa loob ni Hakuro, umalis si Miwo. Dumating si Tauko sa tamang oras upang masaksihan ang lahat, napagtanto na siya ay minanipula tulad ng isang pape sa lahat ng panahon. Pagkatapos ng laban, bumalik ang lahat. Kahit na isang tagumpay sa teknikal, walang nakaramdam ng saya. Samantala, ang hukbo ni Miwo ay sumusulong upang salakayin sila. Sa mga sumunod na laban, patuloy na sinalakay at pinaslang ng mga puwersa ng Shikri ang mga nayon sa loob ng teritoryo ni Hakuro, at palaging si Abiro ang nangunguna sa mga tropa upang harangin sila. Iniulat ni Brando na bagamat nanalo sila ng maraming labanan, ang hukbo ng Shikri ay nagtayo na ngayon ng kampo sa mismong hangganan, at 12-dosenang mga nayon ang nawasak na. Galit na galit, malakas na iginiit ni Abiro na dapat nilang salakayin ang Shikri upang ipaghiganti ang mga nawasak na nayon at ang hindi mabilang na mga inosenteng buhay na nawala. Naniniwala siya na ito ang tanging paraan upang mabayaran ang kalupitan ng kaaway ng 100 ulit. Gayunpaman, si Hakuro ay nanatiling kalmado at maingat,
gumawa ng ganap na kabaligtaran na desisyon, na tumutok lamang sa depensa, nagpapalakas ng mga patrol sa kahabaan ng hangganan. Nagdulot ito ng matinding pagsalungat mula kay Abiro, na hindi maintindihan kung bakit pipiliin ni Hakuro ang tila isang duwag na landas. Ngunit ang desisyon ni Hakuro ay pinal at hindi mababago. Sa sandaling iyon, sumabad si Yuri Toray, dinala si Tauko. Inihanda ni Tauko ang kanyang sarili para sa pagpaslang, sa paniniwalang ang kanyang kasawian ay maaaring magbayad para sa mga kasalanang hindi niya namamalayan, kahit na ang lahat ng ito ay isang malagim na hindi pagkakaunawaan. Gayunpaman, inalok siya ni Hakuro ng ibang paraan para magbayad sala. Sa halip na tapusin ang kanyang buhay, ibinalik niya sa kanya ang isang mahalagang pag-aari at ipinagkatiwala sa kanya ang isang misyon upang ibalik ang katawan ni Haring Orakin, ang pinuno na minsan niyang pinaglingkuran, sa kanyang sariling bayan. Ipinaliwanag ni Hakuro na si Haring Orakin ay hindi isang kaaway, ngunit isa lamang kapaspalad na biktima na nalinlang ng isang masamang utak na siyang tunay na pinagmumulan ng lahat ng kasamaan. Ang habag ni Hakuro ay lubos na nagpakilos kay Tauko, na nagparamdam sa kanya na malaki ang utang na loob niya sa kanya. Ngunit sa pagtatapos ng kanilang pag-uusap, isang agarang mensahe ang dumating. Ang hukbo ng Shikri ay muling tumawid sa hangganan upang ipagpatuloy ang kanilang pagsalakay. Si Hakuro at ang kanyang mga commander, kasama sina Abiro at Kiro, ay agad na humayo sa labanan, naiwan si Tauko upang tuparin ang kanyang misyon. Sa harap na linya, ang mapagmataas na puwersa ng Shikri ay sumulong patungo sa isang nayon na nilayon nilang sunugin sa lupa, nang hindi nila namalayang dumiretso sila sa isang bitag. Ang mga tropang Tuskaro sa ilalim ng utos ni Abiro ay nagtambang at naglunsad ng magkakaugnay na pag-atake, kung saan ang mga asol at pulang unit ay sabay-sabay na nagpaputok ng mga arrow, na lumikha ng isang nakakasawi na ulan ng kasawian. Pagkaraang maitaboy ang pag-ataking iyon, dumating ang isa pang ulat, sa pagkakataong ito mula sa kanlurang hangganan. Ang Shikri ay naglulunsad ng isang malakihang pag-atake ng pincer. Sa kanlurang harapan, ang mga puwersa ng Tuskaro ay muling nalampasan, ngunit nasaksihan nila ang kakilakilabot na kapangyarihan ng nag-iisang mandirigma si Karawa, na nag-iisang naghasik ng gulat sa mga tropang Shikri at pinilit silang umatras. Sa base ng kaaway, ang tunay na utak, si Nelson, ay nakilala ang isang samurai commander mula sa Kuka na gustong sumali sa kanyang hanay. Sa halip na tanggapin siya, inutusan ni Nelson ang lalaki na dalhin sa isang lihim na lugar kung saan ang isang siyentipiko ay nagsasagawa ng kakilakilabot na mga eksperimento, na nag-aani ng mga materyales mula sa mga bilanggo. Nawalan ng pasensya si Nelson at nagpahayag ng isang partikular na pagkahumaling kay Hakuro, na tila naghihintay na makita ang tunay na anyo ni Hakuro. Nagtagal ang digmaan. Tumaas ang mga pag-atake ng Shikri at naging kalkuladong digmaan ng Atrisayon ang labanan. Kinilala ni Hakuro ang diskarte ng kalaban, paulit-ulit na maliliit na pakikipag-ugnayan na nilayon upang mapagod ang pisikal na lakas at moral ng Tuskaro, na nag-uudyok sa kanila sa isang desperadong todo-atake. Muli, humiling si Abiro ng ganting pag-atake, ngunit mahigpit na tumanggi si Hakuro, na ipinaliwanag na sa puwersa ng kaaway na 10 beses na mas malaki, ang sunod-sunod na sagupaan ay pagpapakasawi. Ibinunyag niya na mayroon lamang isang paraan upang manalo, isang lihim na plano na hindi pa niya mabubunyag dahil sa takot na malaman ito ng kaaway at hiniling sa lahat na magtiwala sa kanya. Pagkatapos ng konseho, ipinagtapat ni Hakuro kay Ororo ang tungkol sa mga pasanin at pagdududa na dumudurog sa kanya. Gusto lang niyang protektahan ang mga mahal niya. Gayunpaman, ang walang katapusang digmaan ang nagtulak sa bansa patungo sa isang mas malaking sakuna. Pakiramdam niya ay nawawala siya at hindi niya alam kung saan siya patungo. Pinatatag siya ni Ororo ng may ganap na pananampalataya, na nangangakong maniniwala sa kanya anuman ang mangyari. Ang kanyang mga salita ay naging isang malawak na balon ng lakas ng pag-iisip para kay Hakuro. Sa larangan ng digmaan, patuloy na nagbunga ang matalinong taktika ni Hakuro. Naakit nila ang mga tropa ng kaaway sa marshland na inihanda nila, na nagdulot ng matinding pagkatalo. Gayunpaman, pakiramdam ng bawat tagumpay ay hindi kumpleto. Kahit nanalo sila sa mga laban, natalo sila sa digmaan. Bakas sa mukha ng bawat sundalo ang pagod at pagkasira. Si Nelson, sa kabilang banda, ay natuwa, kumbinsido si Hakuro na kinukulong ang sarili, at nag-utos ng walang humpay na pag-atake para durugan sila.
Ang mga kakilakilabot ng digmaan ay malinaw na ipinakita sa mga tropang Tuscarora, pagkapagod, dumarami ang mga nasawi, lumiliit na gamot. Maging si Ororo ay bumagsak sa pagod. Sa wakas, dumating ang mapagpasyang sandali. Nagutos si Nelson ng isang malawakang pag-atake na may iisang utos, sunugin ang lahat at tapusin ang lahat. Sa pagharap dito, ibinunyag ni Hakuro ang kanyang plano, isang matapang, mapanganib na sugal upang akitin ang buong hukbo ng Shikri sa teritoryo ng Tuscarora, ganap na alisin ang kanilang bansa, pagkatapos ay magpadala ng isang piling puwersa ng Tuscarora upang hampasin ang kastilyo ng Shikri at agawin ang ulo ni Nelson. Naganap ang isang maling kalkulasyon ng ang mga unit ng kaaway ay umaban sa hindi pantay na bilis, na nakagambala sa orihinal na plano. Pero umayon agad si Hakuro, ipinadala niya si Brando kasama ang mga kabalyeryo sa paligid ng kanluran upang putulin ang mga linya ng supply ng kaaway habang siya, sina Abiro, Kiro, at Karara ay humarap sa mga puwersang bumubuhos sa hangganan. Pinakilos pa niya ang mga sugatang lalaki na maaari pang kumilos para sa buhay or kasawi ang labanang ito. Ang labanan ay malupit, at si Hakuro mismo ay nasugatan sa labanan. Ngunit sa mismong sandali na nahulog siya sa panganib, biglang nagpakita si Tauko. Bumalik siya upang bayaran ang kanyang utang kay Hakuro, kasunod ng sagradong kaugalian ng Even na magbayad ng karangalan ng may karangalan. Ang kanyang pagdating ay minarkahan ang isang pagbabago sa digmaan. Inilantad niya si Nelson bilang ang manlilinlang na minanipula si Haring Orkan, na niyanig ang moral ng isang bahagi ng hukbo ng kaaway. Sa gitna ng kaguluhan ng labanan, isang personal na trahedya ang dumating nang sinubukan ni Ororo na iligtas ang isang naghihingalong ina at ang kanyang anak. Ngunit ang babae ay hindi nakaligtas, nag-iwan ng isang nakakasakit sa puso na paalala ng malupit na presyo ng digmaan. Pagkatapos ng labanan, pansamantalang umatras ang mga puwersa ng Shikri, ngunit ang Tuscarora ay dumanas ng mapangwasak na pagkatalo. Kalahati ng unit ni Abiro ay nalipol, at hindi mabilang na mga nayon ang natamo sa abo. Dahil alam ni Hakuro na malapit nang bumalik ang kalaban ng buong lakas, napagtanto ni Hakuro na walang pagpipilian kundi isagawa ang kanyang orihinal na plano hanggang sa wakas. Nagpasya siyang personal na pamunuan ang isang elite strike force, sina Karara at Tauko, ang kanyang dalawang pinakamalakas na mandirigma, sa isang marcha patungo sa kastilyo ng kalaban, habang sina Brando, Abiro, at Kiro ay nanatili sa likuran upang pamunuan ang pangunahing linya ng depensa. Ito ay magiging isang karera laban sa oras ang huling sugal. Dahil ang kapalaran ng isang buong bansa ay nakasalalay sa kung mapaslang ni Hakuro si Nelson bago tapusin ang lahat. Nang may libing na ang mga nasawi, si Hakuro at ang kanyang maliit ngunit matatag na puwersa ay nagsimula sa halos isang misyon ng pagpapakasawi upang wakasan ang malupit na labanan na ito. Sa marcha, narating ni Brando at ng kanyang mga kasama ang pambansang hangganan. Ngunit nabalot ng makapal na ulap ang lupain, na naging dahilan upang hindi matukoy ang lokasyon ng kalaban. Gayunpaman, si Ororo, sa kanyang matalas na pandama, ay naramdaman ang kanilang presensya at nagbabala na sila ay napakalapit. Habang dahan-daang hamupa ang hamog, nagpakita ang isang nakakagimbal na tanawin, isang napakalaking hukbo ng Shikri, hindi bababa sa 50,000 malakas, na umaabot hanggang sa abot tanaw at nakaharap sa mga puwersa ni Brando. Dala ang kritikal na papel ng paghawak sa linya at pagkuha ng atensyon ng kaaway, lubos na naunawaan ni Brando kung ano ang nakataya. Ang kanyang tungkulin ay humawak sa lahat ng mga gastos, upang bumili ng oras, at hindi kailanman susugod ng walang ingat pasulong para sa paggawa nito ay mangangahulugan ng instant annihilation. Samantala, sa kailaliman ng teritoryo ng Shikri, si Hakuro, na sinamahan ni Ororo, Karara, at Tauko, ay nagsimula ng kanilang paglusot sa kastilyo ng kaaway. Sa pangunguna ni Tauko, mabilis at tahimik niyang ipinadala ang mga gwardya, na nilinis ang landas para sa koponan. Di nagtagal, sumali si Karara sa labanan, na ipinakita ang kanyang napakalaking lakas. Habang papasok pa sila sa loob, nagpakita ang isang trio ng mga general ng kaaway, tatlong lalaki na tinawag ang kanilang sarili na magkakapatid, na nagpahayag na kukunin nila ang ulo ni Hakuro at magsisimula ng isang kapistahan ng pagpaslang.
Pinili ni Karara na manatili sa likuran upang harapin ang tatlo ng mag-isa, hinimok si Hakuro at ang iba pa na magpatuloy, nangako na siya mismo ang haharap sa mga insektong ito, naiiwan lamang si Hakuro sa paghingi ng tawad sa pagpapabigat sa kanya sa gawaing ito. Gayunpaman, tila nagpa siya ang dalawa sa magkapatid na ituloy ang grupo ni Hakuro, na naiwan lamang si Akiro upang labanan si Karara. Ngunit mabilis niyang hinarang ang mga ito, tinatanggihan na dumaan ang sinuman. Ipinagyayabang nila na nagpapakita lamang ang kanilang tunay na lakas ng magkasabay na lumaban ang tatlo. Gayunpaman, kahit naharapin nila si Karara, nanatili silang may mayabang na tiwala. Sabay-sabay na pagharap sa dalawa, ipinakita ni Karara ang kahangahangang kalmado at tusong kilos. Nang binalaan nila siya na hindi siya mananalo sa pamamagitan ng pagtakbo, ginawa niyang sandata ang kanilang mga salita, nagkukunwaring tumakas. Nilinlang niya ang isa na ibaba ang kanyang bantay, pagkatapos ay nagpakawala ng isang mapang wasak na hampas ng buong lakas niya na nakatutok sa iisang target, agad siyang pinaslang. Ang natitirang dalawa, na natulala sa kanyang kapangyarihan, ay maaari lamang siyang tawaging halimaw bago nilamon ng galit kay Karara. Samantala, sa wakas ay narating ni Hakuro at Ororo ang silid ng trono. Ngunit ang naghihintay sa kanila doon ay malayo sa isang ordinaryong labanan. Si Nelson, ang utak sa likod ng lahat, ay nagpakita na may baluktot ng ngiti at pinakawalan ang kanyang mga alagang hayop, ang pinakamahuhusay na mandirigma mula sa mga bansang kanyang nasakop, na ngayon ay nagbagong anyo sa walang kaluluwang mga halimaw na hinimok lamang ng labis na pagnanais sa dugo at pagsunod. Ipinaliwanag ni Nelson na gin-icing lang niya ang mabangis na dugo sa loob nila. Ngunit wala sa kanila ang tunay na makapagbibigay kasiyahan sa kanya. Naniniwala siya na sila ay mga kasangkapan lamang upang gisingin ang tunay na halimaw. Ang ibig niyang sabihin ay si Hakuro mismo. Sa sandaling iyon, si Karara, na natapos ang sarili niyang mga kaaway, ay dumating sa tamang oras. Siya at ang iba pa ay sumugod sa labanan laban sa kawan ng mga halimaw, na bumubuo ng isang pader na bakal upang protektahan si Hakuro. Umuungal si Karara na kung hindi uubra ang pagputol sa kanila, dapat nilang paghiwalayin ng mga ito, hinihimok si Hakuro na sumulong at wakasan si Nelson ng minsanan. Si Ororo, na puno ng matinding determinasyon, ay nagpahayag na sasama siya kay Hakuro. Gusto niyang masaksihan ng sarili niyang mga mata ang landas na pinili nito. Nang wala ng ibang pagpipilian, direktang hinarap ni Hakuro si Nelson. Ang huli ay naghintay para sa kanya na may baliw na tuwa. Mapanuksong tinawag ni Nelson si Hakuro na kanyang minamahal na hayop. At nang mag-alok si Hakuro sa kanya ng pagkakataong sumuko kapalit ng kanyang buhay, humagalpak ng tawa si Nelson. Para sa kanya, ang digmaan ay parang isang malaking pangangaso. Kailangang maingat na ihanda ang bitag, hintayin ng biktima, at sa huli, dalawa lang ang mapagpipilian kumain or kainin. Pagkatapos, upang palakihin ang drama ng kanyang sariling baluktot na dula, gumawa si Nelson ng isang gawa ng hindi maisip na kabaliwan at kalupitan. Iniutos niya na sunugin ang kanyang sariling bansa, na sinilaban ang kabisera ng Shikri. Si Hakuro at Ororo ay nasa sindak lamang habang ang lungsod ay naging dagat ng apoy, narinig ang hiyawan ng mga inosenteng sibilyan na sinusunog ng buhay. Sa kanyang galit, ipinahayag ni Nelson na maniniwala ang lahat na si Hakuro ang gumawa nito, na siya ang halimaw na nagsunog ng hindi mabilang na mga inosente para maging abo. Ito ang nagdulot kay Hakuro sa galit. Umungal siya na hinding-hindi niya mapapatawad si Nelson. Ngunit lalo lamang natuwa si Nelson, na natutuwa sa puot at galit ni Hakuro. Pagkatapos ay inihayag niya ang isang mas madilim na katotohanan lahat ng nangyari, or ang nasusunog na kabisera, lahat ng pagkasawi sa digmaan, ay mga sakripisyo upang pakainin ang halimaw sa loob ni Hakuro. Inakusahan niya si Hakuro bilang isang nagdadala ng kalamidad, na sinasabi na kung nais ni Hakuro na sampain ang isang tao, dapat niyang isumpa ang kanyang sarili. Itinulak sa bingit ng kalupitan at mga akusasyon ni Nelson, sa wakas ay sumabog ang galit sa loob ni Hakuro. Isang malawak, primal, at nakakatakot na kapangyarihan ang nagising sa loob niya, na ginawa siyang kakaibang bagay isang halimaw, tulad ng ninanais ni Nelson. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab na may kakaibang liwanag, ang kanyang katawan ay nababalot ng marahas na enerhiya. Napaatras lamang si Ororo sa takot habang si Nelson ay tumawa ng may kagalakan,
sumisigaw na siya ay naghintay ng napakatagal para sa sandaling ito. Sinabi si Hakuro na wawasakin niya si Nelson, at nagsagupaan ang dalawa sa huling labanan sa ibabaw ng nasusunog na kastilyo. Mabangis na naindayog ang espada ni Nelson, sumikat ang kanyang pananabik habang tinawag niya si Hakuro na kanyang pinakahuling-huli, ninanamnam ang sensasyon ng apoy na nagpapainit sa kanyang balat. Ngunit si Hakuro, na pinalakas ng dalamhati at puot ng libu-libong buhay na winasak ng kabaliwan ni Nelson, ay nagpakawala ng isang sakuna na puwersa. Umungal siya, hinihiling na malaman kung nasisiyahan si Nelson, kung ito na nga ba ang katapusan na hinahangad niyang magsakripisyo ng marami. Sa isang huling mapangwasak na welga, ganap na natalo ni Hakuro at napaslang si Nelson. Sa kanyang mga huling sandali, si Nelson ay tila halos kontento, inamin na ang kanyang paghatol ay tama, na si Hakuro ay tunay na ang pinakamataas na halimaw. Inanyayahan niya si Hakuro na lumunin siya, tinutupad ang batas ng pag-iral na tame time niyang pinaniniwalaan kumain or kainin. At pagkatapos ay ganap na nagbagong anyo si Hakuro sa isang halimaw na nilalang, pinunit si Nelson sa 100 piraso. Nang sa wakas ay nagkamalay na siya at bumalik sa anyo ng tao, natapos na ang lahat. Sa ilalim ng kastilyo, natapos na ni Karara at Tauko ang pag-alis sa huling mga halimaw. Nakatingala lamang sila sa labis na pagkawasak na iniwan ng labanan. Samantala, sa mga hangganan, pinagmamasdan ni Brando at ng kanyang mga tropa ang pagbagsak ng kastilyo sa dagat ng apoy. Alam nilang nakamit ng kanilang commander ang tagumpay, ngunit sa hindi masusukat na halaga. Ang kapistahan ng dugo ay natapos na, ngunit ang mga peklat na iniwan nito ay hindi kailanman maglalaho. Wala pang isang buwan matapos ang digmaan sa Shikri, mabilis na umunlad ang mga pagsisikap sa pagbawi, at ang mga patlang na minsang sinalanta ng digmaan ay kahangahangang nagbago sa harap ng kanilang mga mata, isang testamento sa hindi sumusukong kalooban na mabuhay ng sangkatauhan. Sa isang paglalakbay sa inspection, naglakad si Hakuro kasama ang kanyang mga kasama, at nakilala siya ng mga tao ng bayan, lalo na ang mga bata, at masayang tinanggap siya. Nangako pa sila na balang araw lalakas sila para lumaban sa tabi niya. Gayunpaman, malumanay na sinabi sa kanila ni Ororo na sa oras na sila ay lumaki, wala nang digmaan, kaya hindi na nila kailangang makipaglaban. Pumayag si Hakuro, sa halip ay pinayuhan sila na tulungan ang kanilang mga magulang upang mas maagang bumalik sa normal ang buhay. Nang maglaon, sa isang pulong ng konseho, tinalakay ang mga isyu pagkatapos ng digmaan. Para sa Kuka, magpapadala ang Tuskaro ng isang espesyal na sugo upang tumulong sa muling pagtatatag ng kanilang pamahalaan, isang desisyon na buong pasasalamat na tinanggap ni Tauko, ang kinatawan ng Kuka. Gayunpaman, ang sitwasyon sa Shikri ay mas komplikado, dahil ang kanilang kabisera ay ganap na nasunog at halos 10% na lamang ng populasyon ang natitira, kaya napakahirap ng muling pagtatayo. Bagaman ang orihinal na plano ay upang isama ang teritoryo sa Tuskaro, ginawa ni Hakuro ang desisyon na abandonahin ang lumang kabisera. Naniniwala siya na ang mga nakaligtas ay dapat lumipat sa isang bagong lupain na malaya sa masamang nakaraan sa ilalim ng paghahari ni Nelson. Gayunpaman, ang bigat ng digmaan at ang pasanin ng mga desisyon sa buhay at kasawian ay nagpabigat pa rin sa isip ni Hakuro, na iniwan siyang pagod. Nang makita ito, inalok ni Ororo na imasahe ang kanyang mga balikat. Sa tahimik na mga sandaling iyon, muling umalangaw sa kanyang isipan ang huling mga salita ni Nelson, na isa siyang halimaw na nagdadala ng kapahamakan. Na hanggat nabubuhay siya, hindi matatapos ang digmaan. Nag-hallucinate siya sa mga kamay niyang basang-basa sa dugo. Samantala, nagpatuloy ang buhay sa kastilyo sa sarili nitong ritmo. Bagamat nabigyan si Tauko ng komportableng silid, nanatili siyang napaka-pormal at iginiit na bantayan si Hakuro sa kabila ng kanyang pagtanggi. Kasabay nito, sina Abiro at Karara ay nahuli ni Ororo habang sinusubukang magnakaw ng merienda na makakain kasama ng kanilang kapakanan, na nagpapagaan ng mood sa pagtawa. Maya-maya pa ay nabaling ang atensyon ng lahat sa training yard kung saan nakikipag-sparring match si Abiro kay Brando. Ipinakita ni Abiro ang kahangahangang pagpapabuti sa pamamagitan ng matulin at malalakas na pag-atake. Ngunit si Brando, kalmado at madiskarte gaya ng dati, ay madaling pinalihis ang mga ito, palaging nananatiling isang hakbang sa unahan. Sa huli, matalinong naakit ni Brando si Abiro sa isang bitag at inangkin ang tagumpay.
Pagkatapos ay nag-alok siya ng mahalagang payo, na laging magplano ng 2 o 3 hakbang sa unahan at huwag maliitin ang kalaban. Sa kabila ng kanyang pagkatalo, kinilala ni Brando ang pagsulong ni Abiro. At upang ipagdiwang, ang lahat ay nagdaos ng kapistahan sa sikat ng araw. Muling bumalik ang tawa at masasayang boses, na pinupuno ng init ang puso ni Hakuro at Ororo.